A day before New Year nga po mga mama ko. Yes, bago mag New Year pa lang po ito and sobrang late upload na. And wala naman talagang pinagbago sa akin kahit 2026 na. Laging late upload po yung mga ina-upload kong mini vlog. Pagpasensyahan nyo na at sobrang busy talaga ng lola nyo at ang daming ganap sa buhay. Anyway mga mama ko, ang ganap nga po sa video na ito ay bago po magbagong taon. As usual nga po mga mama ko, nag-grocery kami dito sa bahay. Nag-refill ng mga alak dito sa bar counter namin. Nagdagdag na mga stocks sa freezer. Namili ng mga ingredients para sa mga dessert na gagawin ko. At namili ng mga ibang lulutuin pa para ipanghahanda para sa bagong taong. Araw nga po na ito is nakaset na po talaga sa amin ng aking partner. So bago kami namili sa mga ganito, inayos na po muna namin yung dalawa naming shop. Sobrang busy nga po namin araw-araw mga mama ko. Malalang time management talaga yung ginagawa namin. Araw-araw kaming nakikipaglaban. Lalo na nga po ngayon na dalawa na po yung maliit naming negosyo. Pero syempre kahit gaano kami kabisi mga mama ko, hindi pa rin po namin nakakalimutang magpasalamat sa Panginoon and pumunta ng church. Yun ang pinaka-importante. Fast forward tayo mga mama ko, nag-refill na nga po ako dito sa bar counter namin. In fairness, napupuno lang po talaga itong bar counter namin pag ganitong Christmas or di kaya bagong taon. Iba yung dating ng wine rack na ito kapag punong-puno nga po ng mga wine talaga tsaka alak. Nabili ko lang din po itong wine rack namin dito online mga mema ko sa halagang 700 pesos plus. Sa presyo na yan mga mema ko, sa tingin ko ay hindi na nga po tayo lugi dahil as you can see ay pure kahoy po yan. Sa isang order mo na wine rack na ito ay pwede ka nang maglagay ng 4 bottles po ng mga wine or di kaya alak. And hindi lang po yan dahil sa pinakababa niyan ay pwede ka rin pong makapaglagay ng mga wine glass. If like nyo rin po ng ganitong wine rack, ilalagay ko na lang po yung mga links nito sa my comment section or i-click nyo po yung aking yellow basket. After mag-refill nga po sa bar counter namin ay dito naman po ako sa paggagawa ng prosperity bowl. Para sa akin dito mga mema ko, wala naman pong masama kung maniniwala tayo at wala rin po namang mawawala. Pero syempre dapat lang po sabayan din po natin ito ng pagsisika at trabaho. Syempre wag natin iasa sa swerte yung bukas natin. Every year ko na rin po itong ginagawa simula po nung nag-for good na ako dito sa Pinas. And simula din po nung nabili namin ng bahay na ito. Pinaghahandaan ko po talaga yung mga ganitong bagay. Tulad na lang kung gaano ako kahanda para harapin yung bagong taon. Para bang kahit anong hirap at unos man ang darating, ay alam kong kakayanin ko. Kasi andyan si Papa God. After sa prosperity bowl, dito naman po tayo. Inuna ko muna itong buko salad. Yung mga nakatoka sa mga ganito dahil mas okay ako dito kaysa sa pagluluto ng ulam. Kaya naman yung partner ko, siya po yung magluluto ng uulamin namin para mamaya po sa bagong taon. Kunti lang po yung handa namin sa bagong taon kasi kami-kami lang din po naman. Kaya naman hindi na po ako nag-order. Kami na lang din po yung nagawa and nagluto. Para syempre kahit papaano makakasave din po kami. At dahil dyan, hindi talaga mawawala ang patikim-tikim. Sa mga ganitong dessert kasi, mas gusto ko na ako po yung gumagawa ng sa ganon is hindi po tinitipid talaga sa ingredient. So, okay na to. Eme. Yun. Next, sa buko salad, dito naman po tayo sa pinaka-favorite namin. Walang iba kundi itong mango float. Bumili lang po ako dito ng 2 kilo ng mangga dahil sobrang mahal nga po ng mangga, apaka-dollar. Uy, uunahan ko na kayo mga mema ko ha. Kami-kami lang din po yung kakain nito. Kaya hindi na ako nag-gloves. Pero syempre naghugas tayo dyan mga mi. May kasabihan kasi 'di ba, mas masarap kapag kinakamay. Cherries lang. After kong gumawa ng mga dessert mga mema ko, yung partner ko na rin po ay nakapagluto na. May natirang lechon noong Christmas namin, kaya naman ginawa na lang po niyang lechon paksiw. Nakaligo na ako this time mga mema ko, kaya naman fresh na yung aura natin dito. Inayos ko lang po yung mga sweets dito sa may sweet corner namin para magiging matamis po yung pasok ng taon.
Bago mag 12 AM mga mema ko, ay kumain na nga po kami. Nag-ihaw lang kami dito ng mga isda. May pork din, and syempre meron chicken dahil nga po yung mama ko ay bawal sa pork. Thank you, Dadoy. Nag-start na nga po yung countdown dito mga mema ko. Kaya naman ang iingay na namin dito sa bahay. So yan lang po muna for today's ganap mga mema ko. Hope nga po magiging masaya po yung ating mga bagong taon. Salamat sa pagtanaw. Amping!